Yes, amen. Praise God. Muli, Amen. isang maganda at pinagpalang araw muli sa ating lahat mga kabataan. At ngayong araw nga, yung ikalawang yugto ng ating programa para sa ating pag-celebrate ng ating 4th youth anniversary. Di ba? Ate Amen. May? Praise God. Yan. At bago magsimula ang ating part 2 program, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po'y manalangin. Yes, Father God, we praise you, Panginoon. We honor you, O God. At muli, Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa ika-4 na taon, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa. At muli, Panginoon, sa taong ito, nawa, Panginoon Diyos, yung pagpapalat kalakasan mo, Panginoon, ay patuloy mo po ipagkaloob sa amin. Panginoon, patuloy po, Panginoon, na inihahayag namin sa inyo ang aming puso, ang aming isipan. Patuloy, Panginoon, na patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming pong naisip, nasalita at nagawa. At nawa nga po, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon Diyos, ay wala anumang hadlang, Panginoon, para sa bawat isang nakikinig, Panginoon, na mapakinggan yung mga mensahe mo ngayong araw. At ganun din po, Panginoon, sa mga nalalabing oras, pagpalain niyo po, Panginoon, yung part 2 program na to. At kayo lamang po, Panginoon Diyos, ang siya maparangalan. Kayo lamang po mabigyan ng papurit, parangal, Panginoon. Marami po salamat, Ama. Kayo po ang patuloy na manguna sa gawain ito. Sa pangalan po na aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Praise God. Yan. Maraming salamat sa Panginoon at tayo ay dinako niya muli sa kanyang dakilang gawain. Bilang pagbabalik tanaw sa mga nagdaang mga gawain na ating inaatenan, tayo ay nagsasama-sama. Ito ay susundan ng presentation ng ating mga pictures ng mga naging gawain natin ng mga nakaraang taon.
stay safe. Palagi po mag-mask. Ingat kayo palagi. Huwag po masyadong lumabas para ingat sa bahay. Ayun lang po. I love you all. Love you all. Bye-bye. Bye po. Happy 4th anniversary JFCM. Thank you for giving us motivation. Thank you sa mga aral na naibahagi niyo sa amin. Isa sa puso't isa sa buhay namin yon. Once again, Happy 4th anniversary! Happy 4th anniversary JFCMU. Super blessed ako dahil naging part ako ng JFCM family. Sobrang dami kong na-experience, sobrang dami kong natutunan with JFCM. And thank you sa pag-inspire sa mas marami pang kabataan. Naging instrument kayo ni Lord para mas lalong mapalapit sa Kanya. Sana mas marami pang kabataan maging part ng JFCM. Continue to inspire others and continue to be so. God is safe. Happy 4th anniversary JFCM Church. May God bless us and stay God bless. Happy 4th anniversary po sa lahat ng kabataan ng GSC and family. Keep the fire burning. Happy 4th anniversary JFCM Youths. I just wanted to thank you guys for helping me grow spiritually and more years to come and more souls to save. God bless. Anniversary sa mga youth ng GFCM. God bless po! Hello JFCM, happy anniversary! Masasabi ko lang, malaking bakit na gusto ko talagang magpasalamat kasi kayo yung ginawang instrumento ng Panginoon, kayo yung ginamit niya para makilala ko siya. Kayo yung naging dahilan kung bakit mas na-enhance yung pananampalataya ko. Since then, marami na bago sa buhay ko, binago niya ako sa tulong ng Lord. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng kapatiran ng buo ng JFCM. More fruitful years to come to us. God bless us all. Maraming salamat po. Again, happy anniversary! Happy 4th Youth Anniversary po, JFCM. Thank you po sa pag-guide sa aming mga kabataan spiritually and sana po madami pa po kayong mas-alam ng Word of God. Yun lang po. God bless us all po and keep safe. Happy 4th Youth Anniversary JFCM! Thank you so much po sa mga motivational words na tinuro niyo sa amin noon at bitbit hanggang ngayon. Yes, and thank you so much din po sa mainit na pag-welcome niyo sa amin noon hanggang ngayon. Hindi po namin kakalimutan lahat ng mga pangaral. God bless us all God is good all the time. all the time. God is good. Keep safe, everyone. God bless. Happy anniversary JFCM Youth. May our ministry, love, and lives together be an everlasting journey. Congratulations. Happy anniversary again. Happy 4th Youth Anniversary, JFCM. Nakakamiss naman yung mga panahong yun natin. Amen! Nasaan na kaya sila, Ate Ria? Ayan, muli po namin ine-encourage yung ating mga kapatid na nakita po natin sa presentation, sa mga greetings na inaanyayahan po muli tayo ng Panginoon na makiisa at makadalo po sa kanyang mga gawain. Amen. Yan. At katulad nga po na kami mga sinabi sa inyo no nakaraang Sabado, do sa part 1 celebration natin, marami kami inihandang sorpresa para sa inyo. Amen! Yan, ngayon nga Ate Ria, magkakaroon tayo ng Bible quiz game. Ito yung ating activity bilang virtual anniversary ngayon yung pagdiriwang natin. May mga katanungan kami ni Ate Ria at kung sino man yung mga unang makakasagot sa comment section ng ating live, siya yung papadala namin ng surprise prizes. Yan. Amen. Hindi lang basta unang nag-comment, kundi unang nag-comment na may tamang sagot. Amen. Yan, dapat po tama yung sagot natin ha. Yan. Para sa unang katanungan, si Ate Nessie yung magbibigay. Amen. Ang unang tanong natin, Ate Ria, ano ang pinakamaiksing verse sa Bible? Yan. Ayan, book, chapter, and verse. Ayan, ano po yung pinakamaiksing verse sa Bible? Yan, in 10 seconds po, tignan po natin kung sino po ang makakakuha. Nawa po tayo po ay makiisa. Tandaan po natin na
yung mismong statement, book, chapter, at saka po yung verse. Paano po, Ate Rhea, kung wala pong makakakuha? Kami na lang. Yan. Happy 40th anniversary, Kuya Julian. Yan. Bilang siguro tayo ng 10 seconds, Ate Rhea, at kapag wala pa, proceed tayo sa another question. Yan. Basta ang aabangan lang namin, yung una nag-comment na may tamang sagot para sa question number 1. Yan, may nagsagot pa, Ate Rhea, si Ate Andrea. John 11:35. Tumangi si Jesus. Tama ba, Ate Rhea? Yes, tama! Amen. Praise God. Ang pinakamaiksing Bible verse sa Bible nating matatagpuan ay John 11 verse 35. Tama po si Ate Andrea at mamaya po kakausapin ka po namin para sa surprise prizes. Yan. Prize lang pala muna. Prize lang. Surprise prize. Amen. Yan. At saka para sa pangalawang katanungan, yan, i-ready nyo na yung inyong mga tenga para dito. Amen. Yan. Question number 2. Yan. Saan matatagpuan o sino at saan matatagpuan to yung pinakamatandang namuhay sa Biblia? Sino yung pinakamatagal na namuhay sa Sino Bible? nga ba, Ate Rhea? Yan, sino nga ba ang pinakamatanda na namuhay sa Biblia? Yan, yung sagot at saka yung verse. Yan. Nag-comment din si Kuya Julian ng John 11:35, kaso lang nauna si Ate Andrea, kaya si Ate Andrea ang makakuha ng prize. Pero tama rin si Kuya Julian, John 11:35 ang pinakamaikli. At ang pangalawang question natin is Pinakamatanda. Yan. Na namuhay. Amen. Pinakamatagal na namuhay. Story do sa Bible. sino Yan, nga sino ba? siya? Hindi po kami bata pa po kami na Ate Rhea. Yan. Hintay tayo ng mga ilang sandali. Kapag wala pa rin, bibilang kami 10 seconds at proceed Opo. na tayo sa another activity natin. Yes. Ang pinakamahalagang parte ng ating pangalawang bahagi ng anniversary. Siguro bilang na tayo, Ate Rhea. Sige. Baka 10. mukhang mahirap para sa kanila kung sino. Uy, may nag-comment, Ate Rhea, si Moises or Abraham daw. Hindi po. Bakit dalawa po? Si Kuya Hindi Julian po. Abraham. Hindi po. Sige Hindi po, sila. bibigyan po namin kayo ng ilang sandali pa. Ulit po, para po sa mga ngayon pa lang po na nakapakinig ng live, ang ating pangalawang question po is, sino ang pinakamatandang namuhay sa Biblia? Ang edad niya, Ate Rhea, ay ilang taon siya? Yan lang. Hindi tayo magbibigay ng clue. Hindi daw kami magbibigay ng clue. Si Adan? Hindi po. Si Ada. Yan. Bilang na tayo, Ate Rhea. Tapos mamaya kapag may time pa, babalik tayo sa question na hindi natin nasagot. Yan. Book, chapter, and verse. Yan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. Bilang wala pang sa unang question natin may nakasagot at sa pangalawa wala pa. Pumunta muna tayo sa pinakamahalagang parte ng ating anniversary, yung part 2 ng ating anniversary. Ano nga ba ito, Ate Rhea? Ayan nga. Yan. Doon sa mga, marami pa tayong dapat abangan. Yan. Bilang pagpapatuloy ng ating second part ng programa, papalakasin ng Panginoon yung ating loob at Amen. spiritual na pamumuhay sa pamamagitan ng ating kapatid na ito na may kagalakan na tayo turuan, kagalakan na makapaglingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan niya sa kanyang pagtuturo sa ating mga kabataan. Yan, isang lingkod ng Diyos na may pagmamahal sa gawain. Purihin natin at pasalamatan ng Diyos sa buhay po na ating kapatid na si Sister Jack Tolentino. Amen. Sabi dito sa paunang salita ko, ito po ay para, ina-highlights ko lang kasi kayo dahil kayo po yung mag-anniversary, no? Para talaga sa inyo ito mga yun. Pero ang kabuuan nito para sa lahat ng mga manggagawa. Ang buhay paglilingkod po ay isang biyaya na buhat sa Diyos. Alam po ba natin yan? No, biyaya na mula sa Diyos. Kaya dapat baguhin na po natin yung settings ng ating isip na minsan na para sa atin, minsan parang dagdag sa pasanin natin ang mga ministry na meron tayo. Dapat ang nagiging kaisipan natin, ipagpapasalamat po natin ito sa Diyos dahil sa pamamagitan nito, na-enhance po yung ating pakikipagkapwa-tao. Yung aspeto ng pakikipagkapwa-tao natin, na-enhance po tayo doon. Isa pa, na-enhance din po yung kaalaman po natin patungkol sa Diyos. Di ba po sa mga ministry po natin,
natudoon po yung pagsisikap po natin na magsaliksik sa salita ng Diyos. Kaya nga po, sinabi ko dito na na-enhance din po ang pagkaalaman po natin patungkol sa salita ng Diyos. Gayon din, habang pong na-enhance po yung mga aspetong yon sa buhay natin, umaangat din po yung pananampalataya po natin sa Diyos. Di po ba mayroong mga may mga nangyayari doon sa mga hakbang po na ginagalawan natin o paglakad natin, meron pong epekto ito sa buhay espiritual natin. Umaangat din yung ating buhay pananampalataya kapag umaangat yung kaalaman natin sa patungkol sa Diyos. At habang umaangat po yung pananampalataya dahil doon sa kaalaman na meron po tayo, umaangat din dapat yung antas ng ating paglilingkod. No? Umaangat yung paglilingkod natin. Gamitin natin ang biyaya nito dahil sinabi nga natin na ang paglilingkod ay isang biyaya. Gamitin po natin yung biyaya ito upang mas higit pa tayong lumago sa mga aspetong inaasahan ng Diyos mula sa atin. Huwag nawang mangyari na yung paglilingkod po natin, pagganap po natin sa ating mga ministry ay walang kalakip na pagsisikap. Nagmi-ministry lang, ngunit wala pong pagsisikap. Tinawag niya tayo bilang manggagawa ng Panginoon. Tinawag tayo bilang maging manggagawa. Ang Panginoon mismo ang tumawag sa atin, hindi kung sino, hindi dahil sa mga pastor, dahil sa mga leader, kundi dahil ang Panginoon mismo ang tumawag sa atin para dito. Kaya pag sumikapan natin ito ng buong tiyaga at ng buong pagsisikap at pagpapakasakit na gawin ito para sa Diyos, hindi para kanino. Ini-encourage ko po ang bawat isa sa atin na huwag natin ituring ng isang kabigatan ang gawain ng Panginoon. Bagkus, higit pa tayong magsumika para dito dahil piniligtas tayo ng Diyos para sa layunin ito. So naniniwala po tayo na ang pagligtas ng Diyos ay may layunin, ang maglingkod po sa Kanya. So may mga ilang bagay po na dapat nating isalang-alang sa buhay paglilingkod at dapat na makita natin ito at matutunan kung paano po tayo maging epektibong tagapaglingkod ng Panginoon. Bilang mga kabataan po, ini-encourage ko po kayo na gawin pong panuntunan ang mga bagay na ito doon po sa buhay paglilingkod po natin. Una po, dapat magpatuloy lamang tayo. Bakit sinasabi pong magpatuloy lamang? Dahil marami pong mga hindrances po sa paglilingkod. Nakikita po natin yan at nararanasan po natin yung mga hindrance na yan. Sabi po ng Philippians 3, verse 14, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala sa pagtawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na hantong sa langit. Ito po yung mga kataga na sinasabi po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya po sa Pilipos. Sabi niya, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan. Ipinapakita po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos na siya ay nagsusumikap na magpatuloy sa hakbangin upang maabot ang layunin ng pagkatawag sa Kanya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, kuhanin natin o gamitin natin pamantayan sa paglilingkod natin ang mga talatang ito bilang encouragement, motivate tayo na higit pang magpapatuloy o higit pa tayong magsusumikap. Sa pamamagitan nito, hinihikayat niya sila na magpatuloy kahit na ano pa ang mangyari o ano pa yung mga kadahilanan. Dapat hindi natin o hindi na nababaliwala yung gawain ng Panginoon. Ganon din tayo. Di po ba? Ini-encourage ko po ang lahat. Ini-encourage ko po kayo bilang mga kabataan doon po sa murang edad ninyo. Natutuwa po ako na kayo po ay nandyan na sa pamuhay paglilingkod. Kaya ini-encourage ko po kayo, whatever reason po sa buhay po natin, huwag po natin baliwalain po yung ministry na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon dahil ito po ay isang biyaya po na nagmumula sa Diyos. Itatak po natin sa ating isipan na ang paglilingkod ay biyaya nga ng Diyos, kaya dapat naroon po yung pagpapahalaga natin dito. Hindi po ba? Kapag biyaya, pinag-uusapan po yung biyaya, nandoon po yung pagpapahalaga natin para dito. Gaya po ni Paul, he encouraged the believers of Philippi na sila po ay magpatuloy tiyak po doon po sa tiyak na layunin ng buhay paglilingkod. At ang layunin na yan ay ang buhay na nasa piling po ng Diyos. Di po
ba? Lahat po na yan, yung pong encouragement na binigay po niya sa mga Kristiyano sa Filipos, ini-encourage po niya na magpatuloy kasi meron pong nag-aantay po na gantimpala sa atin, sa kanila. Hindi lang sa kanila, kundi sa atin. Doon po sa buhay paglilingkod po, naglilingkod tayo doon po sa isang tiyak na layunin para maabot po yung gantimpala o makamtan po natin yung gantimpala na naghihintay sa atin. Ano po itong gantimpala na ito? Yung buhay na kapiling po ang Panginoon. Bunga po ng ating mga pagpapagal sa gawain po ng Panginoon. Habang inaasam natin yung pagbabalik ng Panginoon, continue to work out our salvation sa pamamagitan po ng paglilingkod. No? Sa pamamagitan po ng paglilingkod. Hinihikayat ko rin kayo, mga kabataan, na whatever reason, magpatuloy lamang tayo sa ating paglilingkod. At ang paglilingkod, tandaan po natin, hindi po yan pabilisan. Hindi po yan pagalingan. No? Ang buhay paglilingkod, wala pong ano yan. Hindi po pabilisan, hindi po pagalingan. Ang mahalaga po, nagsisikap tayo na humakbang upang isulong yung gawain po ng Panginoon. No? Na meron po tayong diwa ng pagkakaisa upang ihakbang o isulong po yung gawain ng Panginoon. Iwagsin natin sa ating mga isipan, mga kabataan, yung mga bagay na maaring maging balakid po sa ating pagsulong at panatilihin natin makapanatiling naglilingkod sa Kanya. No? Yung marami pong mga bagay po na nagiging hadlang po sa buhay natin. Unang-una po, sa pangkaisipan lang po, kapag naghahari po yung mga negatibo sa isip po natin, yun po ay balakid na rin po para tayo po ay makapagpatuloy sa paglilingkod. Habang tayo po ay naglilingkod, hindi maiwasan yung mga bagay na gubagang-pala sa atin. Kaya minsan, struggle po tayo sa paghakbang. Di po ba? Struggle po yung paglakad po natin. Hindi lang bilang kayo, bilang kabataan. Kami po bilang mga mas nakakatanda sa inyo sa pananampalataya, danas din po namin yan. Ako po mismo, danas ko po yun. Pero ang isang dapat nating gawin dito ay iwaksin natin yung mga bagay na dapat po na hindi po nakakatulong doon po sa paghakbang po natin sa paglilingkod sa Panginoon. Habang tayo po ay naglilingkod, yung mga bagay na ito ay hindi po maiwasan. Kaya nga ang sabi po ni Isaias, doon sa Isaiah 43:18, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o isaalang-alang man ang mga bagay ng una. Yun po yung payo ni Isaias. Kaya nga po, may mga bagay na naging struggle, huwag nating alalahanin yung mga nakaraan na. Huwag nating alalahanin. Although meron tayong mga sinasabi doon sa mga pagtuturo po natin, sa preaching po, sinasabi po natin na lingunin po natin yung pinanggalingan natin. So makikita po natin mamaya, no? Dito pinaalalahanan po ni Propeta Isaias ang Israel na tingnan po yung tunay na kaligtasan na nagmumula po sa Panginoon. So hindi lang po yung bayang Israel ang pinaalalahanan dito, pinaalalahanan din po tayo ngayon na ang kaligtasan po ay tanging sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesus at wala nang iba pa. Di po ba? Kaya ang focus natin ay ang makapamuhay ng may kabanalan kay Kristo at mamuhay na nakaugnay sa katawagang ibinigay ng Diyos sa atin. Mamuhay ng may kabanalan, buhay na nakaugnay doon sa katawagan ng Diyos. At ang mga lumipas na, huwag na natin isaalang-alang pa o lingunin ang mga ito. Pero sinabi natin doon sa mga nakaraang preaching natin, na kailangan nating lingunin. So bakit, no? Bakit sinasabing kailangan lingunin? Sabi dito, no, nagbigay po ako ng isang illustration po patungkol po sa driver. No? Walang driver na nagda-drive na nakafocus po ang tingin nito sa side mirror. No? Inalin tulad ko po doon sa driver. Mas safe po ang driving kapag ang focus po ng driver, ang focus po ng tingin niya ay nasa kanyang unahan. No? Hindi po ba? No, walang driver na ang focus na sa side mirror. Gayon din ang buhay paglilingkod. Kapag ang focus natin wala doon sa buhay paminaharap, maaaring matatangay pa tayo sa mga bagay na iniwan na natin. No? Yung mga bagay na gumagambala pa sa atin. Bakit ba natin iniwan ang mga ito? Dahil hindi na angkop ang mga ito sa buhay na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus.
Kaya wag na nating alalahanin pa yung mga bagay na yon. Pero sinabi nga, tandaan natin na mga nakaraang bagay sa buhay natin na hindi daw makakatulong upang maisulong natin o makatulong upang lumago tayo at maisulong yung paglilingkod natin sa kasalukuyang buhay. No, wala pong relasyon ito. Hindi po siya makakatulong doon sa pagsulong natin sa pangkasalukuyang buhay. So maaaring masusukat natin yung ating buhay pananampalataya ngayon sa pagmamagitan ng pagbalik tanaw doon sa mga nakaraang buhay natin. No? Masusukat ito doon sa pagbabalik tanaw natin sa dati nating makasalanang buhay, ngunit hindi ang pananatili rito. No? Gawin lang nating basihan kung nasaan na po ba tayo. Kung nananatili po tayo doon sa dating buhay natin, siguro wala din tayo sa ganitong buhay. Amen? Kaya nga po kung sinabi natin, lingunin natin, titingnan natin bilang basihan, bilang sukatan kung nasaan na po ba tayo ngayon sa buhay paglilingkod. Kaya nga pinaalalahanan ni Isaias ang bayang Israel na sabi dito na huwag nang isaalang-alang pa ang mga lumang bagay. Huwag nang isaalang-alang pa sapagkat patuloy nagagawa ang Diyos ng mga bagong buhay o bubuhay bagay sa buhay natin. Patuloy nagagawa. Matatagpuan po natin yan doon sa Isaiah 43:19. Ano? Sinabi po doon na patuloy nagagawa ang Diyos ng mga bagong bagay para sa atin. Kapag ang focus po natin ay we are looking ahead. No? Hindi po doon sa paglingon po sa buhay ng nakaraan, kundi we are looking ahead doon sa paglilingkod po natin sa Panginoon. At habang tayo po ay nakafocus po sa paglilingkod, nakafocus po ang tanaw po natin doon sa panginaharap po natin, ang Diyos daw po ay gagawa ng mga bagong bagay para sa buhay natin. At yan po ay mararanasan po natin sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. At marami pa po tayong aabangan kapag tayo po ay nagpapatuloy lamang at buong tiyagang nagsusumikap na iwaksi ang mga dating makasalanang bagay na nasa buhay po natin. We are new, di po ba? Sabi ko ng pangalawang Korinto 5, talatang 17, lumipas na ang dating bagay. Di po ba sabi niya, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, say bago na. Dahil tayo po ay kaisa na ni Kristo, yung mga bagay na yun ay iniwan na natin at binura na ng Panginoong Hesus yung mga lumang bagay na nasa buhay natin. Nang ang tao po ay sumampalataya sa Diyos, sila po ay tinawag na bagong nilalang kay Kristo. At ang pagkatao nila, ang lumang pagkatao ay wala na. So tayo po yun, na mga sumasampalataya. Yung lumang pagkatao natin ay unti-unti po nating inuban. Unti-unti po nating iniwan at niyakap po natin yung pagbabago na dulot ni Kristo, dulot po ng pananampalataya natin kay Kristo. Kaya nga doon sa pananampalataya natin, unti-unti din nabuksan yung ating spiritual na paningin. No? Nakikita po natin doon sa pagbukas po ng Diyos sa ating spiritual na paningin, nakita po natin yung mga bagay na dapat po nating iwanan. No? Actually, yung sinasabi po nila, ang born again ay marami pong bawal. Although hindi po yun ipinagbabawal, itinuturo po na sino man na bawal yung ganito, bawal yung ganyan sa buhay pananampalataya, kundi dahil tayo po ay nabubuksan na doon sa mga bagay na hindi na angkop sa buhay pananampalataya, tayo mismo ang nagbabawal sa sarili natin sa mga bagay na ito. Kaya huwag natin isaalang-alang pa ang mga ito, bagkus magpatuloy po tayo. So pabigat lang po ito, yung mga bagay na ito. Magiging pabigat lang ito doon po sa pagtakbo po natin sa buhay pananampalataya. Tinapos na ng Panginoong Hesus ang mga lumang bagay na mayroon sa buhay na ito noon, nung tayo po'y sumampalataya. Kaya dapat makita sa mga tagapaglingkod ni Kristo ngayon, ang buhay na ibinahagi ni Kristo sa atin. Ang buhay na pinaging banal ng Panginoon sa kanyang paningin. Kaya yakapin po natin yung pagbabago ngayon, yung pagiging banal.
So ang aral dito ay ang bawat sumampalataya sa Panginoong Hesus, babae ka man o lalaki, sila ay bagong nilalang na. May bagong buhay kay Kristo, may bagong interes, may bagong pananaw, at may mga bagong hangarin. At yung mga lumang pagnanasa na umaalipin sa buhay natin noon ay wala na. No, dapat wala na, hindi na tayo alipin noon. Kaya ano pa yung dapat nating lakaran sa buhay natin ngayon? Ano yung dapat nating nilalakaran sa buhay ngayon? Sabi po doon sa 2 Korinto 5, talatang 15, dapat daw nilalakaran natin yung katuwiran ni Kristo. Sabi dito, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa atin. No? Isulong po natin, ulangkaran po natin yung katuwiran ni Kristo. Ang talatang ito ay nakatuon sa isang buhay na may pagsulong alang-alang sa Kristo na siyang nagligtas sa buhay nating napapahamak. No? Ang biyayang buhat sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesus ay nagbubunga po ng kabanalan. Yung katulad po sa sinabi po kanina sa preaching, na yung bunga po ng kapuspusan ng karunungang nagmumula sa Panginoon ay makikita po sa pamumuhay Kristiyano. Pamumuhay Kristiyano. So ang biyayang buhat sa pakikipag-isa niya o natin sa Panginoong Hesus ay isang buhay o pamumuhay na puspos ng kabanalan. Sabi doon sa verse 21 ng 2 Korinto 5, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Walang ibang paraan ang Ama na tayo po ay mapabanal sa harapan niya, kundi ang tayo po ay makipag-isa sa Panginoong Jesucristo. So tayo ngayon, bilang mga mananampalataya na nakikipag-isa na sa Panginoon, dapat makita sa atin ang kabanalan na dulot ni Kristo sa buhay natin. Yung kabanalan sa paningin ng Diyos na dapat ay, ang kabanalan na yun ay dapat na pinangangalagaan po natin. Kaya doon po sa paglakad po natin sa buhay pananampalataya, dapat watchful po tayo, mga kabataan. Watchful po tayo. Saan po? Doon sa way ng ating pananalita, doon sa way ng ating pamumuhay, maging watchful po tayo sa ating mga ikinikilos dahil ang kabanalan ay inaasahan po ng Diyos at hindi lang po ng Diyos, ng mga tao pong nakapaligid sa atin, no? Ng mga tao nakapaligid sa atin. Inaasahan nila na ang mga mananampalataya, ang mga tayong mga nakikipag-isa kay Kristo ay makita sa buhay natin yung kabanalan, bunga ng pakikipag-isa natin kay Kristo, no? Kaya nga sabi ko doon sa Ephesians 2:10, kinuha ko po siya sa English version dahil masarap siya pakinggan, ano? For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. No? We are, tayo po yung workmanship ng Diyos, created in Jesus Christ, para saan? For good works. No, for good works. Kaya nga, watchful tayo doon sa pamumuhay natin na mapangalagaan po natin yung good works na inaasahan po sa atin. Yung bunga po ng ating kaligtasan po na dulot po ni Kristo. So malinaw na after po na tayo po tumanggap ng kaligtasan, kasunod po yung good works. No? Kaya ito po yung inaasahan ng marami, mananampalataya man o hindi. Kaya marami sa mga mananampalataya ay nahusgahan ng mga walang pananampalataya dahil hindi nila nakikita yung good works sa atin. Hindi tayo nagiging watchful doon sa way ng pamumuhay natin bilang Kristiyano. So sabi dito, dapat ang good works daw ay patunay na tayo po ay mga binangal na ng Diyos. O hindi para tayo po ay magkamit ng kabanalan, kundi ito po ay bunga o patunay na tayo po ay binanal na ng Diyos. So dapat, dahil nga tayo po ay mga binanal ng Diyos, dapat po ang focus po natin ay nakatuon sa pagsulong. No? Kaya nga, pinagamagatan ko po itong motivation na ito na keep on moving. So nakatuon po tayo, dapat nakatuon po tayo sa pagsulong. Hebrews 12, verses 1 and 2, yamang naliligid tayo sa makapal na saksi,
iwaksin natin ang kasalanan. Kaya nga sabi ko kanina, what's fall? Kasi yung kasalanan, lagi na-highlights po yun sa buhay ng mananampalataya. At anumang balakid na pumipigil sa atin. So, maliban sa kasalanan, marami pang balakid. Pero ang mga balakid na yan, nabuugat po talaga sa kasalanan. At tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhin na sa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya rin nagpasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Kung paanong hindi niya ikahiya ang mamatay sa krus, kung paanong hindi niya ikatakot ang ipako sa krus, dahil po sa layunin naghihintay po sa Kanya, sa layunin na siya po ay luluklok muli sa kanan ng Diyos. Ito po, lahat ng bagay ay pinagtiisan po ng Panginoong Hesus. No? Nagtiis ang Panginoon, lahat ng kahirapan ay hinarap po niya alang-alang sa atin upang maisulong ang layunin ng Ama na tayo po ay iligtas. Una po sa atin. No? Yun po yung tinitingnan ng Panginoong Hesus. Sabi po niya doon sa chapter 26 ng Mateo, sabi niya, Ama, kung maaari, ilayo niyo po sa akin ang sarong ito, ngunit ang kalooban mo pa rin ang siyang masusunod. No, ando doon yung damdamin niya bilang tao, kaya humingi po siya sa Ama ng prayer, no? Idinulog niya sa Ama sa pamagitan ng panalangin na kung maaari, alisin po sa Kanya yung saro na Kanyang haharapin, yung pagpapakasakit sa krus. Ngunit ang kalooban pa rin ng Diyos ang siyang masusunod. Ano ang kalooban? Nang ma-perform niya sa krus yung kasalanan ng marami, kasalanan ng sangkatauhan para tayo po ay magkamit ng kaligtasan. Alang-alang pa rin sa atin. Piniperform po ng Panginoong Hesus yung walang hanggang pag-ibig ng Ama para sa sanlilikha, para sa atin. Kaya dapat nakatuon po yung ating paningin kay Jesus na siya pong author at finisher ng ating pananampalataya. Di po ba? Jesus Christ is the author and the finisher of our faith. Dapat ituon po natin yung ating paningin na siya pong pinagmumula ng ating pananampalataya at ng ating kaligtasan sa Panginoong Hesus. Focus, mga kabataan. No? Focus. Kailangan ando doon po tayo sa focus. Saan po tayo mag-focus? Maraming bagay na dapat nating pagtuunan. Pero ang focus na dapat na makita po natin ay yung doon sa takbuhin na nasa ating harapan. Ano po yun? Yung takbuhin na yung race na ibinigay po ng Panginoon sa atin. Yung takbuhin, yung ministry na dapat maisakatuparan po yung layunin, sabi ni Apostol Pablo na may sakatuparan po yung layunin ng pagkatawag niya sa atin. No? Natakbuhin po natin o isulong po natin yung ministry na iniwan po ng Panginoon sa atin. No? Hindi lang sa mga alagad, sa mga naunang alagad, kundi sa atin din ngayon na nasa buhay, nasa kasalukuyang buhay. Ang maging focus ng pagtakbo natin sa buhay pananampalataya ay tanging sa Panginoong Hesus lamang upang makamtan natin ang gantimpalang naghihintay sa atin. Lahat po tayo nag-asam po ng gantimpala. At ano po itong gantimpala ito? Yung buhay na walang hanggan sa piling po ng Diyos. Yun po yung inaasam po ng lahat. Kaya sabi doon sa Philippians 3:12, manatili po tayong magsusumikap. Sabi doon, hindi sa nakamtan ko na. Hindi po ipinagpalagay po ni Apostol Pablo dito na nakamtanan niya. Hindi rin sa ako'y ganap na. O hindi rin sa siya perfect na at nagawa na niya yung lahat ng bagay. Ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Ganon din po tayo. Ano? Hindi kaysa ilagay po natin ang sarili natin doon sa tekstong ito. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin kaysa ako'y ganap na, ngunit sinisikap ko may sakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang ako'y tawagin niya. No? Sinisikap ko na may sakatuparan ito. Sinisikap natin pari-pariho, mga kabataan, na may sakatuparan ito. Kaya dapat, ang simple nag-isip natin ay positibo.
at hindi po doon sa mga negatibo. Naging, kasi si Apostol Pablo dito, positibo po yung kanyang kaisipan sa kanyang buhay paglilingkod. Nananatili siyang nagsusumikap na may isang katuparan ng layunin ng pagtawag sa kanya ng Panginoon Hesus. Kung paano siya inabot ng Panginoon, gayon din ang pagsisikap niya may isang katuparan ng layunin ni Kristo sa pagkatawag sa kanya. Kung paano po tayong sinisikap na abutin ng Panginoong Hesus sa anumang kapamaraanan para tawagin sa pananampalataya, ganon din natin pagsusumikapan na may isang katuparan yung layunin ng pagtawag niya, yung ministry na ibinigay niya sa atin. So encourage, no? Ini-encourage ko kayong apat, no? Kahit kayong apat na lang. Ini-encourage ko kayo sa ngalan ng Panginoong Hesus na nagtawag sa atin na manatili tayong magsusumikap sa lahat ng pagkakataon upang mabigyan natin kasiyahan ang Diyos na siyang naglagay sa atin sa antas ng paglilingkod na ito. O ba? Kung paanong pinagsusumikapan ng mga apostol ang mga bagay na ito, gayon din tayo. More focus, more pagtsatsaga upang maabot natin ang nilalayo natin sa buhay pananampalataya. Hindi naman po tayo naglilingkod para hanggang dyan lang eh. Meron pa po tayong mga nilalayon. Dapat lagi po looking ahead po yung ating paglilingkod. Panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos sa bawat sumasampalataya sa Kanya. Doon po sa buhay paglilingkod po, i-motivate po natin lagi yung sarili natin doon po sa mga salita niya, doon po sa mga pangako po ng Diyos na ating pong mga natutunan. Di po ba? Lagi po natin sinasabi po yan na hindi po tayo iiwan, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Amen po, hindi po tayo pababayaan. Yun po yung salita ng Diyos na bilang encouragement po para tayo pong lahat ay magpapatuloy. Ang sabi po dun sa awit 119 verse 5, 105, ang salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. So dito po, ang kanyang salita po, ang ating tanglaw. So kaya nga, sabi ko kanina, ini-encourage ko kayong apat na higit po tayong magsusumikap at gawin po natin, panghawakan po natin yung mga pangako po ng Diyos, yung kanyang salita. Hayaan po natin na ang kanyang salita ang magiging tanglaw po doon sa paglakad po natin sa buhay pananampalataya. Ang kanyang salita ang magbibigay encouragement po sa atin upang higit pa tayong magsusumikap at magpatuloy po sa paglakad sa buhay pananampalataya sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Ang mga lumalakad sa kasalukuyang takbo ng mundong ito, mararanasan nga ang kadiliman. Dahil nga ang mundong ito ay nasa punong-puno po ng kadiliman. Ngunit ang salita ng Diyos, ang tanglaw ng mga sumasampalataya sa Kanya. No? Tanglaw natin ang salita ng Diyos. At ito po yung nagbibigay liwanag sa ating daraanan upang hindi po tayo madarapa. Kung meron mang liwanag na tumatanglaw doon sa paglakad natin sa madilim na daan na nilalakaran natin, kung may liwanag, tiyak na makikita po natin yung bawat hakbang po na ginagawa po natin. Di po ba mga kabataan? Yung bawat hakbangin sa landas po na ating nilalakaran, magliliwanag po yan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Si Kristo ang ilaw ng sanlibutan ito. Si Kristo na yaniyakap natin sa pamagitan po ng pananampalataya ang siyang magiging ilaw po natin sa paglilakad po at paglilingkod po natin para sa Panginoon. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Tulad niya ang ilaw na tumatanglaw sa ating daraanan. Kaya nalalaman natin kung saan na tayo tutungo. Amen? Nakikita natin yung ating mga nilalayon sa buhay paglilingkod. Awit 119 verse 130, ang paghahayag ng iyong mga salita ang nagbibigay ng kaliwanagan. Thank you Lord na no, dahil hindi po tayo nagkukulang ng kapahayagan ng kanyang salita. Nagbibigay ng unawa sa walang karunungan. Kaya nga po tayo, doon po sa buhay pananampalataya, nahubog po tayo sa pamagitan ng kanyang salita at natuto dahil ipinagkaloob po sa atin yung karunungan. Nakapaglingkod po tayo dahil doon sa sinabi po ni Kuya Dennis sa kanyang preaching kanina ng divine intervention.
No, ando doon yung pangingialam po ng Diyos para po makapaglingkod po tayo ng mga pangungunan niya, pangunguna ng banal na Espiritu. Kaya sapat-sapat po ang salita ng Diyos na natutunan natin. Magliliwanag ang landas natin na ating nilalakaran kung lagi lang po natin alalahanin yung mga salita ng Diyos at lagi po natin, sabi po ng Joshua, chapter 1 verse 8, na lagi daw po nating pagbubulayan ito. No? Dahil ito po yung tanglaw natin sa landas na ating nilalakaran. Sapat ang salita ng Diyos upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga hindrances sa ating buhay paglilingkod. Sapat. Sapat-sapat po ang salita ng Diyos na magiging encouragement at magiging motivation po natin sa paglakad po sa buhay pananampalataya. Ang sinunang na kay Kristo ay taglay ang liwanag ni Kristo, na siyang ilaw ng landas na ating tinatahak sa buhay na ito. At upang makapanatili tayong isulong ang paglilingkod sa Kanya ng may katiyakan na kamtan ng iisa at tiyak na layunin sa paglilingkod, panghawakan po natin yung Kanyang salita. At gawin po natin yung ginagawa po ni Josue, yung pagbubulayan po natin yung Kanyang mga salita, pag-aralan, dahil ito po yung kayamanan natin sa paglakad po natin sa buhay pananampalataya. So bilang pagtatapos po mga kabataan, ayaw po na doon po sa mga salita ng Diyos na atin pong hinayag po nahayag po dito sa pagkakataong ito, nawa po ay patuloy na panghawakan po natin ito, gawin po natin itong panuntunan sa paglakad po natin, sa paghakbang po natin, sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Sabi nga doon sa Juan 3:3, doon sa pangalawang talata, malibang ang isang tao ay maipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Nang ibig sabihin na tayo bilang nakikipag-isa na kay Kristo ay mga taong pinaghaharian na ng Diyos. Agree po ba tayo doon mga kabataan? Tayo po ay kaisa na o kabilang na sa pinaghaharian ng Diyos. Kaya nga po, bilang Ate Jack, bilang mentor, isa sa nagiging mentor po ninyo, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Dahil po sa murang edad po ninyo mga kabataan, nakikilala ninyo na ang Diyos sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng kaligtasan, sa pamagitan ng pagkilala ninyo sa Kanya, nariyan kayo na natiling naglilingkod sa Panginoon. Now, I am blessed bilang isa sa nagbubog sa inyo dahil nakikita ko po yung pagsisikap ninyo, yung effort po ninyo. Na-appreciate ko po yan mga kabataan. Nagagalak ako doon sa mga accomplishment na nasaksihan ko. No, hindi po ako tumitingin sa bilang ninyo. So, tinitingnan ko kung paano po kayo nagsisikap. Pero bunga po dapat doon sa mga pagsisikap ninyo, kasama din po yung pag-angat ng bilang ninyo. Hindi po ba? Agree po ba kayo sa akin mga kabataan? Kahit marami tayong dinaarang hirap, ngunit salamat sa Diyos dahil nariyan pa rin kayo. Nandito pa rin tayo, nagpapatuloy na naglilingkod sa Diyos. At nakikita ko yan mga kabataan. Nakikita ko yan. Lahat nakikita ko. Kahit po doon sa aspeto ng pagsusway ninyo, nakikita ko rin yun. No, nakikita ko rin yun. Pero na-appreciate ko po yung lahat ng bagay. Talagang kasama po yun. No? Kasama po yung pagsusway. So ayaw po doon sa mga pagsuswailan na nangyayari po, maging tungtungan po natin yun para umangat pa po tayo sa buhay paglilingkod. So bilang kabataan po, nakita ko po yung effort ninyo na ginugugol po ninyo para sa ministry. Kaya more focus, more tiyaga pa po mga kabataan. Sama-sama po natin isulong po yung gawain ng Panginoon. Isang paalala po para sa inyo, no? Para sa atin, sa buhay paglilingkod. Minsan hindi naging madali yung buhay paglilingkod, di po ba? Laging pong may sangkap na hirap yan. Lagi pong may sangkap yan na pagtitiis. Lagi pong may sangkap na pagtsatsaga. So malinaw na, ngunit isa lang po yung malinaw na dapat nating panghawakan. Ano po yun? Mahal po tayo ng Diyos. No? Mahal po tayo ng Diyos.
Alam natin hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya lagi po nating lingunin si Kristo, yung pinagmumulan po ng ating kaligtasan at pinagmulan po ng ating pananampalataya. At walang sino mang makapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. No? Tandaan po natin to mga kabataan. Walang sino man o walang anumang bagay na makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya dapat walang anumang bagay at walang sino mang dahilan para tayo po ay hindi natin maisulong yung paglilingkod po natin sa Panginoon. Keep on moving mga yun. No? I really appreciate doon po sa mga ginagawa ninyo. Sama-sama po natin isulong ang layunin ng Diyos sa pamagitan po ng paglilingkod po natin sa Kanya. At anong hirap po, nandito lang po si Ate Jack. Sa biyaya po ng Panginoon, sama-sama po natin isulong yung Kanyang layunin sa pagkatawag po sa atin. Nandito po kami na mga nakakatanda sa inyo, nandito po kami na mga mentor ninyo na laging aalalay at lagi pong aagapay sa pamagitan po ng biyaya ng Diyos na patuloy na ipagkakaloob po sa atin. Pagpalain po ang buhay paglilingkod po ninyo mga kabataan. Higit pa kayong magsusumikap doon po sa mga accomplishment po na meron po kayo ngayon. Nawa po by next year mas higit pa na highlights pa po yung paglilingkod na yan. Salamat po sa mga pagpapagal po ninyo para po sa ministry ng Diyos. Higit na nabibigyan po natin ng kaluwalhatian ng Panginoon at kasiyahan ng Diyos kung tayo po ay magpapatuloy. Keep on moving. Salamat po. Isang pinagpalang araw po para po sa akin. Amen. Praise God. Napakaganda ng mensahe ng Panginoon para sa ating lahat. Let us all keep on moving. Hindi po ito pagalingan at paunahan sa pagsunod sa Panginoon. Ang pagsisikap po natin ang nais ng Panginoon para sa atin na kahit anuman yung mga naging hadlang o naging pagsubok ng bawat isa, ay naroon pa rin po tayo at patuloy na nagsisikap upang lumakad sa ating pananampalataya sa Panginoon. Keep on moving. Ayun nga sabi sa ating motivational message, isa puso po natin ito at isa pamuhay. Amen. At Ria, ano na ba ang ating next activity? Yan, amen. Muli, bago tayo mag-proceed sa activity na yon, muli isang magandang hapon sa mga junior youth at sa mga youth na sumusubaybay ngayon sa aming live. Amen. Praise God. Yan, patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Yan, muli. Ito na nga, muli, yung last set ng ating questions. Yan. Pero bago po ang lahat, meron po kami i-recall. Doon sa first question, nakuha na po yun ng ating kapatid na si Sister Andrea. Si Ate Andrea na nakasagot ng unang tanong na ano yung pinakamaiksing verse sa Bible. Yun yung sa John 11:35 na Jesus wept. Tapos yung pangalawa question naman, nakuha naman yun ni Kylie. Yan, si Matusalem, matatagpuan niya sa Genesis 5, verse 27. Muli, sa pagsagot, yung sagot, at saka po yung book, chapter, at saka yung verse. Huwag po natin yung kakalimutan. Amen. Thank you, Lord. Ayan. Ito na yung next question natin, Ate Ria. Ready na ba ang lahat? Yan, para sa ating question, ano ang mga naging theme o tema ng ating mga naging anniversary, ang youth anniversary? Mula first anniversary, second, third, at ngayong anniversary, ang ating fourth anniversary. Yan, ano ang ating naging theme o tema ng ating mga naging anniversary? Yan, mula yan. first, second, third, and fourth anniversary. Bale, 4 na sagot. Yung unang anniversary hanggang ngayong anniversary na to. Ano yung mga naging tema? Amen. Yan. Meron po kayong time para magsagot. Amen. Yan, tignan natin na Ria kung sino pang makakuha. At pagkatapos po neto, mayroon pa po tayong isang question na mas malaki po yung price niya. Yan. Ito yung last question. At saka po, speaking of price, yan. So, kanina, di namin sinasabi. Pero yung price po na ito ay load. Sa mga nanalo, ang price po namin ay load. 50 pesos load po ito. Yan. Bakit po kaya load yung napili namin ipa-price para sa mga kabataan na to? Kasi, di ba nga, online class tayong lahat. Ibig sabihin lahat nangangailangan ng mobile data. Di naman lahat may wifi. Kaya,
magpo-produce po kami ng prize na load para po sa atin. Para Amen. maginawa naman tayo sa ating pag-aaral at ganun din, magkaroon ng sigla, magsipag sa ating pag-aaral. Yan. Nakasagot na ba, Teria? Wala pa. Mukhang nahirapan sila. Yan, isipin nyo, ano yung unang tema natin? Noong unang anniversary. Bale, yung last question natin, mapag-iisip talaga kayo ng sobra dito. Dahil nagtataginting to ng 100 pesos load naman. Diba, Tenay? Amen. Sa mga naunang question pa yung first, second, and third 50 peso load. And dito po yung sa last question natin, 100 pesos load po. Mukhang nahirapan sila, Ate Ria. Yan, bilang na tayo, Ate Ria. Yan. Muli po yung tanong po natin. Ano ang mga naging theme o tema ng ating mga naging anniversary? Mula first, second, and third at fourth anniversary na ngayon nga ay ating ipinagdiriwang. Yan. Bale- Maaari po ninyong i-comment sa ating live. Bale, meron na kayo isasagot dyan. Sino man pa yung pinakaunang magsasagot? Yan, meron po kayong 1 minute para magsagot. At muli, magandang hapon doon sa mga nanonood sa atin. Amen. Yan, pagpalain po tayo nawa ng Panginoon at huwag bang hinawa na dumalo sa mga gawain. Amen. Yan, meron po tayong Bible study, online Bible study every Thursday po yon sa ganap po na oras ng 4 to 5. Na, may sumagot na, Ate Ria. Una, Lamplighters, One Soul for Jesus, YOLO, Keep on Moving. Yan, nag-guest po sa Ate Jaisel. Magandang hapon po, Ate Jaisel. Praise God po at nakiisa po kayo sa gawain ng Panginoon. Pero, ang inyong sagot ay may mga tama at may mga mali. Yan, keep on moving nga po, keep on searching din po. Kung ano po yung tamang sagot. Yan, maaari pa rin po kayong mag-comment. Praise God po. Yan, yung One Soul tsaka YOLO, tama po yan. Yung medyo yung dalawa, hindi po umakma. Isipin po natin yung mga naging t-shirt natin. Ngayon lang naman po tayo walang print ng t-shirt dahil nga po sa may pandemic po tayo ngayon. Pero babawi po tayo sa 5th anniversary natin next year. Labas nyo na yung mga mga t-shirt nyo sa cabinet. Yan. Amen. Tignan po natin yung mga print ng ating t-shirt. Yung mula nung una, kulay white yun Ate Ria eh, di ba? Kulay white nung pangalawang anniversary naman, anong kulay yun? Navy blue? Navy blue. Tapos yung pangatlo, blue. Blue ulit. At yung pang-apat, eto nga kanya-kanya tayo ng damit. Ngunit sa 5th anniversary next year, babawi tayo sa ating t-shirt. Yan. Ano nga yung ating naging mga theme noong mga nakaraang anniversary? Yan. So sa presentation kanina na ating unang pinakita, yung mga pictures, mga dati natin naging gawain, may mga clue doon kung ano ba yung naging theme natin. Wala nagre-recall na yan. May nag-comment, May Ate Nay, nag-comment. si Ate Bea naman. Sabi niya, Lamplighters, One Soul for Jesus, YOLO, at saka Unquenchable Faith. May mga tumama, may mali rin. May mali Yan. po. Sige po, bibigyan po namin kayo ng konting oras pa, ng ilang sandali pa. Yan. Malapit na po para po sa ating prize. Yan. At ayun nga, Sunday nga po sa araw ng bukas, inaanyayahan po kayo ng Panginoon na dumalo po, maaari na pong dumalo ang mga kabataang edad, 15 years old pataas. Yan, maaari na po kayong dumalo dito sa ating church, sa Sapang Lamig. Magsuot lamang po ng face mask.
Mukhang wala pang nakakatama, Ate Sabihin na natin, Ate Ria. Hintayin muna tayo. Baka mamaya may bigla tumawa na Okay. dyan. Kung pwede lang ako sumagot, akin na lang yung load. May nag-ano na. May nag-ano na. Paano po? Ano sabi, Ate Ria? Yan, nag-comment ulit si Ate Jaisel. Ito yung sagot niya, Ate Yun! May. Praise God! One Soul for Jesus, Youth Revival, YOLO, at Unquenchable Amen! Faith. Praise God! Ayan, maraming salamat sa Panginoon dahil nasa 4th anniversary na nga tayo. Yung unang naging theme natin which is yung One Soul for Jesus na 2016, Youth Revival, YOLO, at Unquenchable Faith. Ano, praise God. Tama po sa Ate Jaisel, nakuha niya po yung mga theme po natin. Yan, mamaya po kakausapin po namin kayo para po kung paano po namin may papadala yung price po na load. Yan, next question na Ria, ang pinakamahirap na question. Ayan. So, ito na nga. Itong question na to, may taginting to na 100 peso load. Kaya ihanda na po natin yung ating mga tenga para po sa tanong na to. Yan, question number 2. Ano yung gitnang part ng Bible? Ano yung pinakagitnang part? Yung pusod ng Biblia. Yan, ang hinihingi po namin ay yung book, chapter, at saka po yung verse ng talatang yun. Amen. Yan, kumbaga, kung pag hinati yung Bible Ate Ria, siya yung pinakagitnang verse. Siya yung makikita. Ano kaya yun, Ate Ria? Yan, 100 pesos low. Hindi natin mahihingi yung sponsor, diba? Yan. Jason. Mukhang naglabas ng t-shirt si Jason eh. Kompleto din siya ng t-shirt si Jason. Ngayon lang wala, kasi tayo wala din. At yun nga, nalalapit na din yung 10th anniversary ng ating simbahan, ng ating May iglesia. nagsagot, Ate Ria. John 3:16, John 3:16. Muli po ang tanong po na Ate Ria, ang pusod o ang pinakagitna ng Biblia. Ang John 3:16 po, siya po yung puso ng Biblia. Ngunit ang katanungan po natin sa hapong ito ay kung ano yung pinakagitna o pusod ng Biblia, ng Bible. Bali po kung hahatiin sa gitna, Apo. pagbukas ng Biblia, yun yung unang Yan po. makikita. Kapag hinati po natin to, siya po yung verse na makikita po natin. Pero nung binuklat ni Ate Nessie, hindi yun yung sagot. Kailangan po natin book, chapter, and verse. Yan po, kinoment po natin Jessica, Ate Jack. Yan, maraming salamat po sa pakikiisa ni Kuya Jimwell, ni Kuya Jimboy at ni Ate Allen. Ayan, nag-comment si Ate Allen. Sabi niya, John 1:12. Thank you po sa pagsagot po, pero po ang hinahanap po natin is yung pinakapusod po ng ating Biblia. Ang sabi po ni Kuya Nestor sa Psalm, pero ang hinahanap po natin, book, chapter, and verse. Yan, maraming salamat po sa pakikiisa. At sabi po natin, Jack, pagawa po tayo kahit sa huli ng sa team ninyo this year, kahit huli. Yan, abangan po natin yan. Hinahanayaan po ang mga kabataan na kung sino man po yung nagnanais na magpa-print po ng t-shirt. Yan, makipag-usap lamang po tayo sa mga Yan, wala pang nakapagbigay ng tamang sagot. Yan po, nagbigay na po ng clue si Kuya sa Psalm. Ano na lang po yung chapter at verse. Yan. Sino nga ulit ang mga nanalo, Ate Ria, kanina? Recall tayo habang iniisip nila yung answer sa last question. Yan, yung una nakakuha ng unang tanong, si Ate Andrea. Doon sa second question natin kanina, si Kylie. Yung pangatlo, yan, si Jaisel. Tapos itong pang-apat at last na question natin, ay wala pa nakakuha ng tamang sagot.
Nag-guest ulit si Kuya Teria. Yan, nag-guess po si Kuya. Sabi niya, Psalms 119. Pero ito po ba yung tama? Malapit sagot, na. Ate Nancy? Malapit na. Lapit na Kuya, sabi natin Jack. Yan, marami pong salamat sa pagsubaybay. Maraming salamat po sa Lord sa buhay po ninyo. 3:11 na Teria. Hanggang ano oras tayo maghihintay? Ilang oras ibibigay na? Nag-comment si Ate Allen. Sabi niya, Jeremiah 1 verse 1. Tignan ko nga Teria. Hindi eh. Nag-comment ulit si Ate Jaisel. Psalm 117. Countdown na daw, sabi natin Jack. Yan, countdown na, countdown na. Yan, countdown na tayo. Ano gagawin pag wala nakakuha ng tamang sagot? Yan, nanonood po yung ating pong pastor. Hello po, Tatay Sosi. Praise God po sa buhay natin ng ating pastor, si Tatay Sosimo mula sa Valenzuela. Hello po. Yan po. Patuloy po tayong mag-ingat sa biyaya ng Panginoon. Ganon din po kay Ate Melody, kay Ate Kylie, kay Lolo. Magandang hapon po sa inyo. Countdown na daw tayo, Teria. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. May nakakuha ba ng tamang sagot, Ate May? Ang sabi po nila, time is up na, sabi natin Jack. Sabi natin Kylie, Psalms 116, kay Ate Jaisel, Psalms 117, kay Ate Allen, Jeremiah 1 verse 1, tapos kay Ate Kylie, Psalms 116, kay Audrey, mga kawikaan 3, 7 to 8, at kay Ate Bea, awit 120 to 127, page 580. Samahin natin talaga nila yung Ayan. Bible. Pero ano nga ba ang tamang sagot, Ate Ria? Yung nag-prepare po ng question na to, si Sister Jack po. Yan. Amen. Si Ate Jack po yung sasagot na ito. Kung ano po ba yung tamang sagot. Ayan na, kinomment na natin, Jack. Yan, kinomment na ni Ate Jack. Sa Ate Jack po yung nagpatanong po na itong katanungan na to. With 100 peso load. Kaso lang po wala pong nakakuha. Ang tamang sagot po is Psalms 118 verse 5. Ano nga po bang sabi doon? Sabi doon, nang ako'y magipit, ang Diyos na si Yahweh aking tinawag. Sinagot niya ako at kanyang iniligtas. Amen. Praise God. Ayan po yung tamang sagot. Yan. Pinakagitna talaga. Yan. Amen. Yan, muli po, marami pong salamat sa buhay po ninyo, sa mga nakiisa at nakisubaybay po sa ating gawain, sa gawain ng Panginoon sa 4th Youth Anniversary. Yan, praise God po. At ang ating gawain ay susundan na ng closing remarks at pagpapasalamat sa ating Diyos, sa kanyang kabutihan at katapatan sa atin. Amen. Ito ay manggagaling sa ating kapatid na si Ate Chris. Praise God! Muli, isang masayang pagbati po ng happy anniversary ng GFCM Youth Palmera Sapang Lamig. Purihin po natin ang Diyos, palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yan, bago po tayo magtapos, nais ko pong pasalamatan ng Diyos sa lahat po ng kanyang ginawa sa ministering ito, sa kanyang walang hanggang pangunguna at walang hanggang pagsubaybay, walang hanggang pagkalinga sa kabataan po ng GFCM Palmera sa Panglamig at ganun din po Panginoon, ganun din sa mga ministeryo ng kabataan po ng GFCM. Ganun din sa ating pastor Susi Muliao. Maraming salamat po. Ganon din po sa mga leader po nagpatuloy na gumagabay at sumusuporta. Maraming salamat po para po sa kapurihan ng ating dakilang Diyos. Ganon din po sa bawat nakiisa sa gawain ito, sa mga kabataan, sa mga kapatiran po na nakibahagi sa ating pong selebrasyon. Bagamat sa online lamang po natin ito ginanap, dahil nga po sa limitado po ang ating dahil po sa protocol na pinatutupad po ng ating gobyerno, kaya po pinagkasunduan po ng mga manggagawa, ganun din po na kasama po ang Panginoon sa pagdedesisyong ito na sa online po na ito ganapin. Upang sa ganun po, magkakasama pa rin po tayo na i-celebrate ang ika-4 na anibersaryo ng Jesus First Christian Ministries Youth Fellowship.
Patuloy pong nag-aanyaya ang Panginoon sa mga kabataan po na nagnanais na lumago at makiisa sa gawain po ng Panginoon. Meron po tayong ginaganap na Bible studies through online din po, via Google Meet. 4 to 5 p.m. po ito ginaganap. Maaari po kayong mag-send ng PM o maaari po kayong mag-message sa comment box ng ating pong page upang notice po namin kayo. 4 na taon na po tayong ginagabayan ng ating Panginoon. Amen po. 4 na taon na pong ginagabayan ng Panginoon ang ministering ito. Kami po ay nananalig na hindi lamang po hanggang dito ang pagsama po ng Diyos, kundi hanggang sa dulo. Sapagkat sabi po, iyon po ang kanyang sinabi sa kanyang mga salita na sa pagganap ng kanyang dakilang kaatasan, ako'y kasama ninyo hanggang sa dulo ng mundo. Yun po yung kanyang sinabi sa Mateo 25 verse 19 to 20. Amen po. So mga kapatid sa pananampalataya, magpatuloy po tayo sa Panginoon. Magpatuloy po tayo sa pagkilala sa ating dakilang Diyos. Amen po. Mag-aral tayo ng kanyang mga salita. Makiisa po tayo sa gawain ng Panginoon. Yun po ang sinabi sa Hebreo chapter 10 verse 25. Huwag daw po natin kakaligtaan yung pagtitipon po, o huwag ninyong kaliligtaan ang pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Kaya paano po tayo makakapagpalakasan kung hindi po tayo nakikiisa o hindi po tayo nakikibahagi, hindi po namin kayo nakakasama. Kaya patuloy po namin inaanyayahan ang mga bawat isa po sa atin na makisa po tayo sa gawain ng Panginoon. Yun po, ulitin ko po, yung pong ating Bible studies na ginaganap po through online. Via Google Meet, mag-message lamang po kayo. Unquenchable faith, ito po yung ating tema sa taong ito. Ito po ang hinahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po? Ngunit kailangan nating makinig. Tama po, paano po tayo magkaroon ng unquenchable faith? Yung hindi matinag na pananampalataya. Kailangan po nating makinig. Kailangan po nating mag-aral. Sapagkat ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Amen po? Sabi po yon sa Roma chapter 10 verse 17. Hindi maaaring magkaroon ng unquenchable faith kung wala po tayong napapakinggang salita ng Diyos. Amen? Purihin po ang Diyos. Patuloy po kami nagpapasalamat at patuloy po nating pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Dito po nagtatapos po ang ating gawain. Tayo po ay sama-sama muling manalangin. Yes, O God, hallelujah. Papuri sa iyo, Panginoon Diyos. Papuri sa iyong kabutihan. Papuri sa iyong katapatan, Panginoon Diyos, sa bawat isa sa amin. Patuloy po kami nagpapasalamat, dakilang Diyos, sa iyo pong patuloy na patnubay. Sa inyo pong patuloy na pagpapalakas sa bawat isa sa amin, O Lord God. Ganon din po sa pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin. Kinikilala po namin ang iyong walang hanggang kabutihan, ang iyong walang hanggang pag-ibig sa amin, Panginoon Diyos. Kami po ay nananalig, Panginoon, na lagi mo po kami sasamahan sa bawat po ministeryo o bawat sitwasyon po ng aming mga buhay. Salamat po, dakilang Diyos. Wala po kami magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo. Kaya po kami patuloy na umaasa ng inyong kalinga. Kami po ay patuloy na umaasa sa iyo pong pagsama, dakilang Diyos. Kami po ay patuloy na umaasa sa iyo pangunguna sa aming mga buhay. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo, Panginoon Diyos, ang mga nalalabi pang oras, ang mga nalalabi pa, Panginoon Diyos, na panahon sa aming mga buhay, Panginoon. Pangunuhan niyo po ang aming mga buhay, maging ang gawaing ito, Panginoon Diyos. Bigyan niyo po ng wisdom, bigyan niyo po ng knowledge, Panginoon Diyos, ang bawat isa sa amin, upang ang ministeryong ito, Panginoon Diyos, ay patuloy na lumago, Panginoon. Ganon din po, Lord God, ang bawat nakiisa, ang bawat nakikinig sa mga iyong mensahe, ang mga nakibahagi sa iyo pong gawain, Panginoon Diyos. Itinataas po namin sila sa inyo, Lord God. Abutin niyo po sila, Panginoon Diyos, sa patuloy na pangunahan ng kanilang mga buhay. Kayo po, Panginoon Diyos, ang maglagay na unquenchable faith sa kanilang mga puso, Lord God. At nang sa ganun po, Panginoon Diyos, patuloy po kami makapamuhay na ikaw lamang po ang napapapurihan. Bigyan niyo rin po sila ng desire na higit ka pang makilala sa kanilang mga buhay, Panginoon Diyos. Sapagkat hindi po kami magkakaroon ng unquenchable faith, Panginoon Diyos, kung wala po kami napapakinggan ng iyong mga salita. Kaya patuloy po, Panginoon Diyos, na ipinagkakatiwala po namin sila sa inyo, ang bawat isa po sa amin, Panginoon.
Salamat po, Panginoon Diyos, lahat po ng papuri, lahat ng pagluwalhati, lahat po ng pasasalamat sa iyo po namin iniaalay. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming sama-samang dalangin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Purihin po ang Diyos. Tulad
Happy 4th Youth Anniversary! To God all be the glory! Kita-kita po tayo sa Youth Online Bible Study. Yan, we miss you mga kapatid. Ingat po palagi. Amen! Paalam po sa inyo! Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Walang iba
palagi po mag-mask. Ingat kayo palagi. Huwag po masyadong lumabas kasi para ingat sa bahay. Ayun lang po. I love you all. Love you all. Bye-bye. Bye po. Happy 4th anniversary JSCM. Thank you for giving us motivation. Thank you sa mga aral na naibahagi niyo sa amin. Isa sa puso't isa sa buhay namin yon. Once again, Happy 4th anniversary! Happy 4th anniversary JFCMU. Super blessed ako dahil naging part ako ng JFCM family. Sobrang dami kong na-experience, sobrang dami kong natutunan with JFCM. And thank you sa pag-inspire sa mas marami pang kabataan. Naging instrument kayo ni Lord para mas lalong mapalapit sa Kanya. Sana mas marami pang kabataan maging part ng JFCM. Continue to inspire others and continue to win souls. God keep safe. Happy 4th anniversary JFCM Church. May God bless us and stay. God bless. Happy 4th anniversary po sa lahat ng kabataan ng GSCM family. Keep the fire burning. Happy 4th anniversary JFCM Youths. I just wanted to thank you guys for helping me grow spiritually and more years to come and more souls to save. God bless. Anniversary sa mga youth ng GFCM. God bless po! Hello JFCM, happy anniversary! Masasabi ko lang, malaking bakit na gusto ko talagang magpasalamat kasi kayo yung ginawang instrumento ng Panginoon, kayo yung ginamit niya para makilala ko siya. Kayo yung naging dahilan kung bakit mas na-enhance yung pananampalataya ko. Since then, marami na bago sa buhay ko, binago niya ako sa tulong ng Lord. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng kapatiran ng mga buong ng AFCM. More fruitful years to come to us. God bless us all. Maraming salamat po. Again, happy anniversary! Happy 4th Youth Anniversary po JFCM. Thank you po sa pag-guide sa aming mga kabataan spiritually. Sana po madami pa po kayong masyaran ng Word of God. God bless us all po and keep safe. Happy 4th Youth Anniversary JFCM! Thank you so much po sa mga motivational words na tinuro niyo sa amin noon at between hanggang ngayon. Yes, and thank you so much din po sa mainit na pag-welcome niyo sa amin noon hanggang ngayon. Hindi po namin kakalimutan lahat ng mga pangaral niyo. God bless us all. God is good All the time. all the time. God is good. Keep safe, everyone. God bless. Happy anniversary JFCM Youth. May our ministry, love, and lives together be an everlasting journey. Congratulations. Happy anniversary again.